Welcome to UNITA Church, San Francisco Mission. We are a mission church of the UNITA Christian Church, Dasmariñas, dedicated to bringing the love and teachings of Jesus Christ to our community. Our vision, through the grace of God, is to grow our church community to 130 worshipers, 70 active members, and 30 committed leaders by 2030. UNITA Christian Church San Francisco Mission is committed to glorifying God, bringing God's salvation to the lost, and making Christ-like disciples. Join us for our worship service every Sunday at 8:30 a.m. and our midweek service every Wednesday at 6 p.m. You can also join us for our morning devotions every Saturday at 6 a.m. at UNITA Church, San Francisco Mission. Bigyan po natin ng buhay na palakpak ang ating Panginoon sa gabi ito. Tunay nga po na tayo ay aawit sa sayaw sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen. Bigla o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa, purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, magwalhati, pagparang ng sisigaw, lalaki-laki, natutunan sa piling mo, at nalalaki sa puso ko, ngayon tingnan, Panginoon. Amen. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon, minsan pa, purihin ka, O Yahweh, hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Isa pa, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, napanapag-isigaw, lalaki-laki, natutunan sa piling mo, at kagayahan sa puso ko, ngayon tingnan. Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. Tunay nga, Lord, na kayo po ang naming maranasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapala sa bawat isa. Nawa, Panginoon, kayo po ang itaas. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na anuman po ang ating mga pinagdaraanan, basta po ang kasama natin ang Panginoon, hindi po tayo mamimigay. Kaya po sa gabi ito, taas natin ang kanyang pinagmamalas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang ibig mo, O Diyos, ukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais.
tulungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa tulungan mo. Wala nang aalala-alamanin pa. Nagkakalima ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, o Diyos ay kasama. Wala nang aalala-alamanin pa. Nakaligid na ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, ang Diyos ay kasama. Salamat po, Panginoon. Tunay na, Lord, na basta ikaw po ang aming kasama, Panginoon. Hindi po kami makapagod, manunungkot, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa inyo pong pinakamataas na papuri at pagsamba ang lahat ng anak ng Diyos. Magsabing Amen. Ang nais pong magpasalamat sa Panginoon sa buong isang linggo. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y muli magpapasalamat sa Panginoon kasi ayun nga, talagang bibigyan talaga tayo ng Panginoon ng magandang kalusugan. Nagpa-blood test po ako ng Lunes kasi namin pinabasa. Tuwa-tuwa ang doktor eh. Sabi niya, ay mami, 63 years old ka na, ang ganda ng ano mo, ng blood pressure mo. Ito, sawa po ng Panginoon. Ayun, kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord na kahit ito, kahit hindi mataba, pero okay naman ang ano. Normal lahat. Binigyan pa ako ni doktor ng reseta sa pagpapaplo siya para daw maano. Kasi yun lang naman ang sakit ko eh. Pag inuubo talaga ako, talagang kaya kailangan mo magpa-close siya. Sabi ni doktor. Sige, Dok. Ayun. Kaya, praise God, ito po rin ang Panginoon sa kalakasan. Yung ano ba yun? Iyak ko iba naman. Yung mga nakaraan na hindi ako natin, napanghinaan ako ng loob. Nagsabi ako kay Marisa, sabi ko, Mars, hindi mo na ako atin kasi hindi ko alam kung ano nararamdaman. Basta may nararamdaman ako na hindi maganda. Sabi ko sa kanya, maglalaylo muna ako kasi sa totoo lang nagsimba na ako sa ako dito. Hindi naman lahat. Pero hindi naman ako sumunod sa mga dito. Kasi sabi ko, iba nararamdaman ko. Kaya sabi ko, pinagdasal ko rin kay Lord na sabi ko, Lord, nung pumasok ako dito, hiningi ko kung anong sign para magkasama po ako sa church natin. Hiningi ko ng sign yung binigay sa akin, Lord. So, hiningi ko rin ng sign. Sabi ko, Lord, ano man talaga ang plano mo? Bakit ako nanghihinaan sa mga nararamdaman ko, sa mga nakikita ko, ano yung nakipil ko. Sabi ko, Lord, sa'yo ko na lang talaga yung kung ano po plano mo sa akin. Pero, nandiyan si Marina, patuloy lang tayo, sabi niya, kay Lord lang tayo. Sabi niya sa akin. Yeah, hiningi ko po ng tawag ng Lord kung ano po ang mga naramdaman ko. Pagkakatuto lang po ako kay Lord kasi hindi ko po alam kung bakit ang gano'n ang nararamdaman ko sa mga nakaraan. Kaya sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng lakas po. Tsaka, pero kanina, pero nung mga nakaraan, sabi ko, atin na rin ako ngayong Wednesday nga po kasi yun nga, palagi din sa akin Marisa na kay Lord lang tayo, nasa Mars, kay Lord lang tayo lahat. Iwala yung mga nangyayari sa buhay natin. Kaya salamat sa kapatid natin na nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy po. Yun lang po.
Gabi po sa ating lahat. Totoo po yan na ang mananampalataya po talaga is inaatake talaga siya ng kalaban. Pero kasi kagabi yata yun, nanaginip ako. Tapos sabi ko, Chris, sabi ko, talagang inaano ako, sabi ko ng kalaban. Sabi ko, hindi ito para sa church, para sa amin dalawang mag-asawa. Ang ganda-ganda ng aming, masaya kami, wala kaming problema. Pero, ang Satan talaga, pag yung, sa totoo yan na, ang family talaga ang una niyang tinatarget. Kaya, grabe ang panaginip ko, sobrang hindi maganda para sa amin, sa asawa ko. Kaya, binaligtad ko yung panaginip ko na yun. Sabi ko, Chris, inaatake na naman tayo. Sabi ko gano'n. Imagine mo, sa panaginip, hindi niya tayo kinaya sa totoong buhay, pero sa panaginip, gusto niya talagang pumasok. Pero sabi ko, lalabanan ko yun. So, napaglabanan ko yun. Tsaka, yun nga, yung sabi ni Maring Beth, actually, may isa pang nagpaalam sa akin na ayaw na mag-church. Pero, naano ko yun, nahipo ko yun, pangalawa sa kanya. So, nahipo ko yun, so patuloy pa rin siya. Tapos, ang pinaisip sa akin ni Lord, patuloy lang ako, mag-invite pa, tapos isipin ko yung mga bagong miyembro. Kaya, yun ang inano sa akin ng Panginoon. Pasensya na po kayo kung medyo iyakin naman din ako. Kaya, ganun po, napakabuti po ng Panginoon dahil palagi po talaga siyang nag-guide. Atin po i-welcome ang buhay po natin napakasipag na kapatid, Ate Kim. To God be all the glory. Salamat sa Panginoon po sa bagong privilege na maging speaker po dito sa harapan ninyo. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kanyang paggabay. Ako ang ating provider. Hindi niya po tayo pinapabayaan kahit ating pinagdadaanan. Yung sabi sa awitin kanina, basta't ikaw ang kasama, kahit anumang problema, ito ay ating malalagpasan. Sa gabi pong ito ay itutuloy po natin ang ating topic series na title na The Gospel is Not for Sale. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Lord God, dinadalangin ko po sa oras na ito ang iyong paggabay, Panginoon, na ikaw po ang makita, Panginoon, sa aking pananalita. Bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom na nagmamula sa inyo, Panginoon, upang may-deliver po, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, ayon sa iyong katwiran po, Panginoon. At ikaw po ang maluwalhati po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Title po natin ay The Gospel is Not for Sale. Basahin po muna natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 15 to 18. Pagsalitan po natin. Ako po muna, then kayo naman po. Verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko kayo sinungsulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Verse 16. Hindi mayroon na mangaral ako ng magandang balita ay maaari akong magdala sapagkat yan uling sa akin. Painin ang buong hindi ko ipangaral ang magandang balita. Verse 17. Kung ginagawa ko ito ng pusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Verse 18. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng bayang balay ng magandang ang hindi ko magdagdag at araw-araw sa aking Salamat po sa pagbabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Po, chapter 9 ay tumatalakay sa mga karapatan ng isang apostol at ang kahalagahan ng pagdisiplina sa sarili para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo.
So ginamit po ni Pablo ang kanyang sariling karanasan upang maging halimbawa siya mismo para maituro sa mga taga-Korinto ang prinsipyo bilang mananampalataya. So sa nakaraang series po ay naitukoy ang title po ay Honoring God by Honoring His Workers. Nakikita po natin doon ay pinagtanggol ni Pablo ang kanyang pagiging apostol laban sa mga pumupuna sa kanya. At iginiit niya po doon yung karapatan niya na tumanggap ng suportang pinansyal galing sa iglesia tulad ng mga ibang apostol. At ngayon naman po ay tatalakayin po natin kung ano ang katangian na ipinairal ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Ang unang key point po, isinungkong karapatan. May karapatan pero may mas mataas na layunin. Sabi po sa verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko kayo sinulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. May karapatan si Pablo bilang apostol na tumanggap ng suporta. Pero siya po ay nagpusang loob na isuko yung karapatan niya na yun. Mas pipiliin pa niya na magdusa kaysa masira yung katotohanan ng mabuting salita. Sabi diyan, kaysa mawala sa akin ang bagay na naipagmamalaki ko. Sabi po ni Apostol Pablo diyan na yung mismong ebanghelyo ang mas ipagmamalaki niya sa kanyang buhay. So mas mahalaga po sa kanya ang integridad ng ebanghelyo kaysa sa personal na pakinabang o yung benefit niya na makukuha. Hindi naman po masama bilang workers tumanggap ng bayad. Sa panahon po natin ngayon, hindi na libre ang lahat. Pero sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya tayo ng isang regalo na libre nating matatanggap. At ito ang Ebanghelyo. At sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ang tunay na lingkod ay handang isuko ang karapatan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawang puntos po, hindi pinagmamalaki ang tawag. Ang pangangaral po ay obligasyon. Hindi po ito ipinagmamalaki. Sabi po sa verse 16, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipinangaral ang magandang balita. Apostol Pablo ay isang apostol at binabahagi niya ang magandang balita. Hindi niya ito ipinagmamalaki dahil binigyan siya ng tungkulin na i-share ito. Tayo rin po mismo bilang mananampalataya, tungkulin din po tayo na hayag ang magandang balita ng ating Panginoon. Meron po niyang salita sinabi na sumpain ako. Mabigat po siya na pananagutan sa ating Panginoon kung hindi niya gagawin na hindi mangaral ng magandang balita. At ang pangangaral ng Ebanghelyo ay isang pananagutan. Hindi ito trophy. So kung tayo may achievement tayo sa school, ito ay hindi achievement, kundi ito ay isang pananagutan natin bilang Kristiyano. Sa pangatlo naman po, tapat na ipinagkatiwala. Ang Ebanghelyo ay ipinagkatiwala, hindi pag-aari. Sabi po sa verse 17, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ang ministeryo po natin, ito ay pinagkatiwala sa atin at hindi po ito personal na pagmamayari natin. Si Pablo ay isang katiwala at hindi po siya ang may-ari. May kaakibat po na pananagutan kapag tayo ay katiwala. Kung halimbawa po sa isang bahay, may caretaker. Diba? Yung bahay may-ari. Pero may caretaker siya na siyang mamamahala dun sa mismong bahay. Tayo, bilang Kristiyano, ay pinagkatiwala din po sa atin ang Ebanghelyo. At ang gantimpala po ay nakaugat sa pagiging tapat
at hindi sa resulta. Ang Diyos po ang may-ari ng Ebanghelyo, tayo ay katiwala lamang. Lagi po natin tatandaan yun, mga kapatid. At sa pangapat po, masaya sa libreng pagbabahagi. Ang gantimpala ay ang naibigay ang Ebanghelyo ng libre. Sabi po sa verse 18, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa aking bilang tagapangalan. Ang kagalakan po ni Pablo ay ang walang kapalit na pagbibigay. Meron siyang nararamdaman ng kasiyahan, yung joy. Yun na po mismo, yun yung kabayaran na natatanggap niya. At ayaw niyang maging hadlang ang pera sa biyaya. Ang Ebanghelyo ay libre dahil may nagbayad na. Binayaran na po ng ating Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan. Kaya dapat din natin ibahagi ito ng libre. At ang biyaya ay nawawala ang diwa kapag ginagawang transaksyon. Iwasan din po natin na tayo ay magsuserve lang dahil wala tayong makukuha na financial benefit. Ang Panginoon ay bigyan tayo ng salvation dahil sa kanyang biyaya at ito ay hindi dahil sa kung ano yung nagawa natin. Sabi po sa Ephesians 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. At ang tunay na gantimpala ay ang makita ang Ebanghelyo na ipapahayag ng dalisay. Bilang mananampalataya, masarap po sa puso na tayo ay nangangapagbahagi. Bilang pagtatapos ay ating pong pairalin bilang mananampalataya ang katangian na katulad na nakikita kay Apostol Pablo sa kanyang ministeryo na mayroong willingness to surrender our rights. Pangalawa, may faithfulness tayo sa ating calling. Pangatlo, we are trusted as stewards. At panghuli, we have the joy in free giving. Hindi lang po tungkol sa pinansyal na aspeto. Ito rin po ay tungkol sa kung ano po ba ang motibo natin bilang mananampalataya, kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, kung gaano ba tayo nagtatapat bilang tagapagbahagi ng salita ng Diyos, at kung anong sakripisyo ang nais natin isuko. At higit po sa lahat, kung gaano kalaki o kalawak ang pag-ibig natin sa Ebanghelyo na siyang iniatang sa atin. So tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon na may pusong dalisay. Tayo ay maging tapat sa Kanya bilang Kanyang mananampalataya. Because the gospel is not for sale. It is entrusted to us. Tayo po lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, salamat sa Ebanghelyo, Panginoon, sa iyong magandang balita, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord God, bigyan niyo po kami ng pusong tapat, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng kaugalian na katulad ni Apostol Pablo, Panginoon, na bagamat may karapatan kami, Panginoon, sa kung ano man po ang dapat namin matanggap, Panginoon, ay bigyan niyo pa rin po kami, Panginoon, ng puso na may layunin. Kayo po ang maging priority namin, Panginoon, at hindi ang aming sarili. Tulungan niyo po kami magkaroon ng self-denial, Panginoon. Salamat po, Panginoon, nawa itong mga salita mo, Panginoon, ay aming mai-apply, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, bilang mananampalataya. At ito po ay maibahagi din po namin. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo na po ay magkaloob po sa ating Panginoon at ilagay lang po natin sa ating mga Panginoon.
We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. We offer up to you the sacrifices of joy. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, ay pinupuri namin kayo, sinasamba, pinulwalhati at pinararangan. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-hiling nyo sa aming mga panalangin at pagkakaloob ng lahat ng aming nangyayari sa inyo sa gabi ito, ayon sa inyong salita na inyong sinabi ng bawat humingi at sumasagot. Kaya naman Ama, salamat po ng maraming salamat po sa inyo. At dalangin Panginoon na patuloy niyo po kami gabayan at ingatan sa aming pong pag-uwi ngayong gabi sa aming mga tahanan. At dalangin Panginoon na kayo po rin magpala at magiging sa bawat pamilya Panginoon. Maging sa lugar na ito Panginoon ay sa inyong ito tinatagin. Ay maraming salamat po sa inyong salita na inyong pinaalala sa amin na ang lahat ng aming mga ginagawa ay magawa po natin na may katapatan at kababaan loob at dalangin na ito ay hindi na natin pagmalaki pa o paglalabang pa upang sa ngayon kami po ay makatanggap ng dakipan namin. Salamat po ng maraming salamat sa inyong biyaya na mapag-ibig kami sa inyo na may katapatan at pag-ibig sa pabuhay hindi na namin maraming Espiritu. Hindi po kalwalan yan ang kapanapan, ang karangalan, ang pangalan ng Panginoon.